Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2370-98. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Opo, Panginoon. Agad na tumanggo si Hero nang marinig ang tanong ni Alvin. Sino siya? Tanong ni Alvin habang malamig na nanlalaki ang mga mata. Ang pangalan niya ay Jaime. Isa rin siyang for tribulation bodiless celestial tulad ko. Sabi ni Hero, ang pinakamalaking bisyo ng taong ito ay ang mga babae. Palagi niyang sinusubukang angkinan ang bawat magandang babaeng nakakasalamuhan niya. 30 taon na ang nakalilipas, hindi ko na matiis ang ugali niya kaya nilabanan ko siya. Gayunpaman, natapos ang aming laban sa tabla. Lumalabas na isa siyang for tribulation bodiless celestial. Napagtanto ni Tanya sa sandaling ito. Hindi nakakapagtaka na wala akong makitang anumang pahiwatig na may kaugnayan sa kanya. Naintindihan na niya ngayon kung bakit hindi niya mahanap ang salarin kahit na malawak ang network ng impormasyon mula sa kahalili ng Red Dust Progeny. Kung tutuusin, kahit gaano pa kalawak ang network ng impormasyon ng Red Dust Progeny, hindi ito umabot ng kasing lalim ng mga bilog ng bodiless celestial sa Dow Marshall Saint Land. For tribulation bodiless celestial. Mas lalong nanlamig ang mga mata ni Alvin sa sandaling ito. Nagtanong siya, alam mo ba kung saan siya karaniwang naninirahan? Hayaan ninyong kalkulahin ko ang oras. Ang kanyang susunod na bodiless celestial tribulation ay wala pang 100 taon mula ngayon. Sa kasalukuyan, dapat ay naglilinang siya sa kanyang cultivation place habang hinihintay niya ang kanyang bodiless celestial tribulation. Nagkataon na ang kanyang cultivation place ay matatagpuan din sa Hilagang Rehiyon. Dalhin mo ako roon. Sabi ni Alvin. Makikita sa mga mata niya ang kanyang hangering pumatay. Hindi nagulat si Alvin nang marinig na ang cultivation place ni Jaime ay nasa Hilagang Rehiyon. Tutal, sinabi na sa kanya ni Hero noon na maraming bodiless celestials ang naninirahan ng liblib sa Hilagang Rehiyon. Kahit ang makapangyarihang si Valerian na nasa unang ranggo sa Supreme Saint ranking ay nanirahan ng liblib sa Hilagang Rehiyon habang naghihintay sa kanyang pag-akyat sa Devata Realm. Opo, Panginoon, magalang na sagot ni Hero. Humarap si Alvin sa matandang propeta at sinabing, Tiyo matandang propeta, gusto ko po sanang maghayganti para sa aking kaibigan bago ako pumasok sa Sword Saint Secret Zone. Kanina, napagkasunduan nila ng matandang propeta na papasok siya sa Sword Saint Secret Zone sa sandaling bumalik ang kanyang direktang disipulo, ang kasalukuyang kahalili ng Prophet, sa Seven Absolute Sect. Gayunpaman, kailangan muna niyang ipagpaliban ang kanyang pagpasok sa Sword Saint Zone pansamantala. Sige. Tumango ang matandang propeta. Naunawaan niya ang nararamdaman ni Alvin kaya hindi niya ito sinubukang pigilan. Pagkatapos noon, nagpaalam si Alvin kina Kelly, Vilma, Irish, at sa iba pa bago niya nilisan ang mga bundok na natatakpan ng nyebe kasama si Hero at nagtungo sa hilaga ng Hilagang Rehiyon. Buong taon na umulan ng nyebe ang Hilagang Rehiyon, ngunit ang lupain sa hilaga ng Hilagang Rehiyon ay napakalamig kaya't naging mga glacier ito. Ang lupain ay tila mga kristal mula sa malayo at ang bumabagsak na nyebe ay nagmukha itong isang lupang may yelo. Maraming tao rito. Sabi ni Alvin nang makakita siya ng mga figure ng tao sa daan patungo sa hilaga ng Hilagang Rehiyon. Gayunpaman, karamihan sa mga taong ito ay mga cultivator lamang ng Saint Celestial Stage. Patuloy siyang bumulong, hanggang ngayon, mahigit 100 cultivator na ang natukoy ko sa itaas ng 7th form ng Saint Celestial Stage. Kung ang mga taong ito ay lalabas mula sa pag-iisa, malamang na magkakaroon ng malaking pagbabago sa Supreme Saint ranking. Natural lamang, alam ni Alvin na simula ng mabunyag ang pagkakaroon ng mga bodiless celestial, nawalan na ng kredibilidad ang Supreme Saint ranking. Sa kasalukuyan, kakaunti na lang ang mga taong nagsasalita tungkol sa Supreme Saint ranking. Kahit na pinag-uusapan nila ito, ang kanilang mga salita ay puno lamang ng kritisismo o kahilingan na isama ang mga bodiless celestial sa Dow Marshall Saint Land. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang boses ni Hero sa tainga ni Alvin, dahilan para bumalik siya sa kanyang katinoan. Guru, ang lupain sa unahan ay isa sa mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming walang katawan na celestial sa Hilagang Rehiyon. Nakakita si Alvin ng maraming maluluwag na mansyon sa gitna ng mga glacier.
Isang magaan na panangga ang bumabalot sa mga mansyon at tila nagtataboy sa mga nyebe. Ito ang lugar ng paglilinang ni Jaime. Sa wakas ay nasabi ni Hiro. Kumislap ng matindi ang mga mata ni Alvin habang nagtatanong, alin yan? Nandito na. Lumipad si Hiro papunta sa langit sa itaas ng mga mansyon at itinuro ang isa sa mga mansyon. Tingnan mo at sabihin mo sa akin kung nandoon siya, sabi ni Alvin. May bahid ng pananabik ang boses niya na parabang sabik na siyang harapin si Jaime. Dahil si Alvin ay isang eminent celestial, hindi matalino para sa kanya na gamitin ang kanyang banal na kamalayan upang matukoy ang isang four tribulation bodiless celestial. Kung gagamitin ng taong iyon ang kanyang banal na kamalayan upang atakihin siya, siya ay malubhang masasaktan. Dahil dito, hiniling niya kay Hiro na alamin kung nasa loob ng mansyon si Jaime. Opo, Panginoon, magalang na sagot ni Hiro bago niya pinalawak ang kanyang banal na kamalayan sa isa sa mga maluwang na mansyon. Elementary Devouring Technique. Hindi na natiling walang ginagawa si Alvin habang sinusubukan ni Hiro na alamin kung nasa mansyon si Jaime. Ginamit niya ang kanyang assist-type divine ability, ang Elementary Devouring Tactic, upang lumunin ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid. Sa isang kisap mata lamang tuluyan niyang hinigop ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid. Nagulat ang lahat ng mga nagtatagong cultivator na nag-cultivate, at naantala ang kanilang cultivation. Dahil napakalawak ng sakop ng Elementary Devouring Tactic, maging ang Heaven and Earth Spirit Energy na nasa malayo ay nasipsip na ni Alvin. Lahat sila ay nalito. Ang kakulangan ng Heaven and Spirit Energy, natural lang, ay nakahadlang sa kanilang cultivation. Anong nangyari? Bakit biglang nawala ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa? Anong nangyari? Bakit biglang lumiit ang Heaven and Earth Spirit Energy? Nako! Anong nangyayari? Samantala, inilabas ni Hiro ang kanyang banal na kamalayan mula sa isa sa mga mansyon at sinabing, Guro, si Jaime ay nasa mansyon. Pagkatapos magsalita ni Hiro, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hiro! Isang figure ang biglang lumabas mula sa mansyon at lumipad sa kalangitan bago huminto malapit kina Alvin at Hiro. Lalong tumindi ang balak pumatay ni Alvin nang makita niya ang taong nauna sa kanya. Ang taong ito ay walang iba kundi ang binata sa larawan ni Tanya. Ito ang lalaking walang awang pumatay kay Ira. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng binata nang makita niya si Hiro na nakatayo sa likod ng isang binata na nakasuot ng lila. Tila kilala niya kung sino ang binata na nakasuot ng lila. Kung tutuusin, ang katotohanan na si Hiro, isang four tribulation bodiless celestial, ay mayroong isang makapangyarihang amo ay hindi na isang lihim sa mga bodiless celestial sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Sa makatuwid, alam niya na ang amo ni Hiro ay si Alvin, ang sect leader ng Seven Absolute Sect. Mas lalong sumikat ang pangalan ni Alvin sa upper province ng Dao Marshall Saint Land nang kumalat ang balita tungkol sa kung paano niya pinilit si Daryl, isang five tribulation bodiless celestial mula sa Dragon Clan, na lumuhad at yumuko sa kanya. May chismis na nagpakita si Alvin ng lakas ng isang six tribulation bodiless celestial noong panahong iyon. Ikaw ba si sect leader Darfield? Agad na nawala ang galit na ekspresyon ni Jaime kay Hiro nang makita niya ang binata na nakasuot ng lila. Nagsimulang bumangon ang pagkabalisa sa kanyang puso. Bagamat hindi sumagot si Alvin sa kanyang tanong, sigurado siya sa kanyang puso na si Alvin ang binata na nakasuot ng lila. Si Alvin, ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect, ay sinasabing may lakas na kayang tapatan ng isang six tribulation bodiless celestial. May mga taong nag-iisip pa nga na mas malakas siya kaysa sa isang six tribulation bodiless celestial. Kahit si Daryl, isang five tribulation bodiless celestial mula sa Dragon Clan, ay napilitang sumuko, lalo na ang isang four tribulation bodiless celestial na katulad niya. Paano hindi mapapahiya si Jaime? Sa sandaling ito, maraming ideya ang pumasok sa isip ni Jaime habang sinusubukan niyang alamin kung bakit pumunta si Alvin. Hindi maaaring nandito si Alvin dahil sa alitan namin ni Hiro 30 taon na ang nakalilipas, di ba? Pinuno ng sekta na si Darfield. Nag-aalangan na sabi ni Jaime. Naninikip ang kanyang puso sa takot nang makita ang lamig sa mga mata ni Alvin. Mabilis niyang sinabi, alam kong nagkaroon kami ng alitan ni Hiro dati, pero humingi na ako ng tawad sa kanya.
Sumumpa pa nga ako na iiwasan ko siya tuwing makikita ko siya. Sa sandaling ito, itinapon niya ang lahat ng kanyang pagmamataas bilang isang for tribulation bodiless celestial. Wala naman ang kanyang pagmamataas nang harapin ang nakakatakot na kapangyarihan ni Alvin. Samantala, maraming bodiless celestials ang lumabas mula sa kanilang cultivation place nang maramdaman nila ang pagkawala ng heaven and earth spirit energy. Pagkalabas nila, nakilala nila ang isa sa mga figure na nakatayo sa kalangitan. Si Hero yan. Dati ring naglilinang si Hero sa lugar na ito. Kaya naman, nakilala siya ng marami sa mga walang katawan na celestial dito. Bumalik na si Hero. Ang lalaking nakasuot ng lila na nakatayo sa harap ni Hero. Siya ba si Alvin, ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect? Marami sa mga bodiless celestial ang nagulat nang malaman nila ang pagkakakilanlan ng binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa harap ni Hero. 2,371. Si Alvin, ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect, ay matagal nang sikat sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Mapa mga ordinaryong tao man o mga bodiless celestial, lahat sila ay pinag-uusapan siya. Dahil dito, madaling nakilala siya ng mga bodiless celestial na lumabas matapos nilang makita si Hero. Bakit nandito si Alvin? Base sa ugali niya, parang sumama siya kay Hero para makita si Jaime. Muntik nang maglaho ang heaven and earth spirit energy sa paligid pagkarating niya. May kinalaman ba ito sa kanya? Hindi ko alam. Ang mga walang katawan na celestial na nakatayo sa malayo ay nagsimula ng isang masiglang talakayan tungkol kay Alvin. Gayunpaman, wala silang lakas ng loob na lumapit sa kanya. Tutal, ang pinakamalakas sa kanila ay ilan lamang sa mga walang katawan na celestial na may 5 kapigatian. Siya ay isang taong nagawang gumawa ng isang walang katawan na celestial na may 5 kapigatian mula sa angkan ng dragon na yumuko at lumuhod. Paano sila mangangahas na kumilos ng walang ingat sa harap niya? Nang suriin ng maliit na grupo ng mga walang katawan na celestial ang kanilang mga sarili, natural lamang na natuklasan nila na wala silang kakayahang talunin si Alvin. Mas mahina sila kaysa kay Daryl, saan sila makakahanap ng lakas ng loob na kumilos ng hindi maganda sa harap ni Alvin. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, malakas na napangisi si Alvin. Isang pag-agos ng hangering pumatay ang lumabas sa kanyang katawan. Parang nag-transform siya bilang isang Grim Reaper sa sandaling ito. Ang enerhiyang lumabas sa kanyang katawan ay nagdiin sa mga bodiless celestial na naruroon sa pinangyarihan. Putok. Itinaas ni Alvin ang kanyang binti at tinapakan ang lupa. Agad na nabasag ang kawalan. Maraming bitik ang nagsimulang lumitaw at kumalat na parang sapot ng gagamba. Humigpit ang takot sa puso ni Jaime nang makita niya ito. Bahagyang may halong pagkabigla at paghanga ang makikita sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, isa na lang ang natitirang nasa isip niya. Same time niyang inaasam na patatawarin siya ni Alvin sa aming nakaraang alitan ni Hero. Tutal, walang sino man ang talagang nasaktan sa alitan. Sa kanyang palagay, maliit na alitan lamang ito. Walang dahilan para patayin siya ni Alvin. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Jaime na hindi pala siya hinahanap ni Alvin para maghayganti para kay Hero. Nandito si Alvin para maghayganti para sa daan-daang babaeng walang awang pinatay niya noon. Marahil, nakalimutan na niya ang babaeng nagngangalang Ira na kanyang pinunit at pinatay, ngunit ang dahilan kung bakit pumunta si Alvin ay para sa partikular na babaeng ito. Halimaw ka. Single ni Alvin. Ang kanyang celestial origin energy na may kasamang saint origin ay biglang lumabas sa kanyang katawan habang malamig niyang tinitigan si Jaime. Nakaramdam ng kilabot si Jaime nang makita niya ito. Para siyang nahulog sa isang lawa ng yelo. Kahit umuulan ng nyebe rito, hindi naapektuhan si Jaime ng lamig. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kilabot nang makita niya si Alvin na nakatingin sa kanya nang may hangering pumatay. Para siyang nahulog sa isang lawa ng yelo at nagyelo. Swoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at may lumabas na sword chi mula sa kanyang kamay. Sandali niyang narinig ang tunog ng isang sigaw ng espada sa hangin. Mabilis na sumugod ang espadang chi patungo kay Jaime kaya't wala na siyang oras para gumanti. Napasigaw siya sa takot, hindi. Pagkatapos niyang sumigaw, hindi nagtagal ay may mahinang tunog na narinig sa hangin. Tinagos ng espadang chi ang kanyang glabela, at agad na nawasak ang kanyang kaluluwa.
Ang mga katawan ng mga walang katawan na celestial ay naiiba sa mga tao, ang kanilang mga glabella ay konektado sa kanilang mga kaluluwa. Kung ang kanilang mga glabella ay tutusukan, ang kanilang mga kaluluwa ay agad na masisira. Sa kabila ng pagiging isang walang katawan na celestial na ang katawan ay naiiba sa mga ordinaryong tao, ang gitnang bahagi ng kanyang mga kilay ay konektado sa kanyang kaluluwa. Ang mapanirang puwersa mula sa espadachim ni Alvin ay sumire sa kaluluwa ni Jaime sa isang kisap mata lamang, walang natira. Wala nang pag-asa pang mabuhay si Jaime. Matapos malipol ang kaluluwa ni Jaime, ang kanyang bangkay ay agad na naging alabok. Wala nang natitirang bakas ng kanyang pag-iral sa langit at lupa. Natahimik ang buong lugar. Nasulyapan ng iilang 5 tribulation bodiless celestials kanina ang sword chi ni Alvin. Parang banal ang sword chi, na parabang kaya nitong sirain ang lahat ng bagay sa mundong ito. Nanlamig ang kanilang mga gulugad nang maisip nila ang nangyari. Kahit hindi sila mamatay, masasaktan sila ng malubha kung haharapin nila ang sword chi ni Alvin. Hindi nga sila sigurado kung kaya nilang ipagtanggol ito. Iyan ang sword-wielding art, ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, na nilikha ni Sword Saint Bert Ing, tama ba? May chismis na ginamit ni Alvin ang Body Sword Fusion, ang ika-4 na yugto ng Sovereign Heart Sword, para paluhudin at payukoin si Daryl sa kanya. Ang lakas na ipinakita niya noong panahong iyon ay maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial. Sapat na iyan para talunin kahit ang pinakamalakas na 5 tribulation bodiless celestial. Lalo na ang ika-4 na yugto ng Sovereign Heart Sword, alam ng 5 tribulation bodiless celestials na wala silang kalaban-laban kay Alvin kahit na ginagamit niya ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Matapos mapatay si Jaime, agad na nawala ang intensyong pumatay ni Alvin, at pinigilan niya ang enerhiyang lumabas sa kanyang katawan. Magpahinga ka ng mapayapa. Naisip ni Alvin sa sarili habang nakatingin sa direksyong timog kanluran. Ang lugar na iyon ang lugar kung saan pumanaw si Ira. Samantala, ang mga walang katawan na celestial na nasa pinangyarihan ay bumalik sa kanilang katinoan. Napagtanto nila na may higit pa sa nakikita ng mga mata. Noong una, inakala nilang dumating si Alvin upang ipaghiganti si Hero. Gayunpaman, nang maalala nila na tinawag ni Alvin si Jaime na isang halimaw bago ito pinatay, napagtanto nilang may mali. Mukhang hindi kasing simple nang inaakala mo ang bagay na ito. Maaari bang? Kasabay nito, sinabi ni Alvin kay Hero, "Tara na." Hindi siya lumingon habang naglalaho sa paningin ng lahat. Dumating at umalis sila na parang isang bog zone ng hangin, walang iniwang bakas. Samantala, hindi agad bumalik si Alvin sa pansamantalang ari-arian ng 7 Absolute Sect. Sa halip, nagtungo sila sa silangan. Nang masiguro niyang walang nakasunod sa kanila, saka lamang siya bumalik sa pansamantalang ari-arian ng 7 Absolute Sect. Natural lamang na lumihis siya ng daan upang matiyak na hindi mabubunyag ang lokasyon ng kanilang pansamantalang ari-arian. Mas kailangan pa ngayon na ilihim ang lokasyon ng sect dahil siya at ang 7 Absolute Sect ay naging target ng Dragon Clan. Bukod doon, papasok na siya sa Sword Saint Secret Zone. Ayaw niyang may anumang hindi inaasahang pangyayari na lumitaw bago siya pumasok sa Sword Saint Secret Zone. Habang pabalik sila sa 7 Absolute Sect, napuno ng mga iniisip si Alvin tungkol sa Sword Saint Secret Zone. Ayon kay Junior Uncle, nagamit na ng ibang mga taong may hawak ng susi sa Sword Saint Secret Zone ang kanilang mga susi. Sa kasalukuyan, ang mga susi lang ng Junior Uncle ang makakapagbukas ng Sword Saint Secret Zone. Nakakalungkot na walang ideya si Junior Uncle kung sino ang mga taong may hawak ng mga susi. Hindi ko alam kung sila ay mula sa Dragon Clan, Phoenix Clan o Devil Clan. Hindi alam ni Alvin na ang Sword Saint Secret Zone ay hindi nilikha ni Sword Saint Bert Ing. Sa katunayan, ito ay isang Beyond Heaven Secret Zone na nakasalubong ni Bert Ing ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos niyang makapasok sa zone, nagkaroon siya ng isang hindi inaasahang engkwentro. Ito ang nagbigay daan sa kanya upang patayin ang 8 tribulation bodiless celestials at magkaroon ng lakas na maihahambing sa isang 9 tribulation bodiless celestial. Matagal na panahon na ang lumipas mula noon. Bagamat alam ng matandang propeta at ng kanyang mga kasama ang tungkol sa lihim na sona ng mga Sword Saint na naipasa sa loob ng maraming henerasyon, hindi nila alam na hindi si Sword Saint Bert Ing ang lumikha ng lihim na sona ng mga Sword Saint. Wala silang kaalam-alam na natuklasan ni Bert Ing ang paraan para mabuksan ang lihim na sona.
Ang tanging iniwan niya sa kanyang kahalili ay ang paraan para mabuksan ang lihim na sona. Natural lang na walang kaalam-alam si Alvin tungkol sa lahat ng ito. Hindi niya alam na ang susi ay kumakatawan sa pasukan at labasan, at may susi sa bawat mundong may kinalaman sa mundo. Sa madaling salita, iisa lang ang susi sa bawat mundong may kinalaman sa mundo, kasama na ang isang ito. Higit sa lahat, hindi niya alam na may susi rin pala sa kanyang planetang pinagmulan, ang mundo, na isa ring mundong may kinalaman sa mundo. Nang mabuksan ang Beyond Heaven Secret Zone, may lilito na pasukan at labasan sa mga mundong may kasamang mga susi. 2,372. Ang pangalang Sword Saint Secret Zone ay hindi ibinigay ni Sword Saint Berting. Sa katunayan, ang mga disipulo ng Seven Absolute Sect ang nakaisip ng pangalang ito kalaunan. Ang Sword Saint Secret Zone, o ang Beyond Heaven Secret Zone, ay walang kinalaman kay Sword Saint Berting maliban sa katotohanang natuklasan at nakapasok na siya rito. Wala siyang kakayahang kontrolin ang nangyayari sa loob ni hindi niya matutulungan si Alvin kapag nakapasok na siya sa Secret Zone. Binigyan lamang niya ang susunod na henerasyon ng susi upang makapasok sa Secret Zone. Inakala ni Alvin at ng mga henerasyon ng miyembro ng Seven Absolute Sect na si Berting ang lumikha ng Sword Saint Secret Zone. Dahil dito, inakala nilang lahat na nag-iwan si Berting ng kanyang mga pamana at maraming mahahalagang bagay doon. Pabalik sa hilaga ng hilagang rehiyon kung saan umalis sina Alvin at Hero. Swoosh! Ang mga walang katawan na celestial na nagtipon kanina ay hindi pa nakakauwi sa kani-kanilang mga tahanan nang magsimulang umihip ang hangin. Di nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw mula sa kawalan. Agad na lumabas ang isang 5 Tribulation bodiless celestial nang lumitaw ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Yumuko siya ng may paggalang sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Lord Julian. Lord Julian. Mabilis na ibinaling ng natitirang mga bodiless celestial ang kanilang atensyon sa lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig nila ang mga salita ng 5 Tribulation bodiless celestial. Ang 5 Tribulation bodiless celestial na bumati kay Julian ay lumingon at nagpaliwanag sa iba, ito si Lord Julian, ang Supreme Elder ng Angkan ng Dragon. Natural lang na nagkagulo ang iba pang mga walang katawan na celestial nang marinig nila ang mga salita ng walang katawan na celestial na 5 kapigatian. Maaaring hindi pa nila nakita si Julian noon, ngunit ang pangalan niya ay parang kidlat na tumama sa kanila. Marami na silang narinig tungkol kay Julian kaya alam nilang siya ang Supreme Elder ng Angkan ng Dragon at isa ring walang katawan na celestial na may 7 kapigatian. Alam din nila na si Daryl, ang walang katawan na celestial na may 5 kapigatian mula sa Angkan ng Dragon, na pinilit ni Alvin na lumuhad at yumuko ay anak ni Julian. Pagbati, Panginoong Julian, isang karangalan ang makilala ka. Magalang na bati ng lahat ng mga walang katawan na celestial kay Julian habang yumuko sila sa kanya matapos nilang malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi sila nag-aalala tungkol sa katotohanan na siya ay isang kataas-taasang elder ng Angkan ng Dragon kundi dahil siya ay isang walang katawan na celestial ng 7 kapigatian. Hindi nagatubili si Julian na sumagot sa mga walang katawan na celestial na bumati sa kanya. Humarap siya sa walang katawan na celestial na 5 Tribulation na unang bumati sa kanya at nagtanong sa nagmamadaling tono, akala ko ba sinabi mong nandito si Alvin? Nasaan siya? Hindi mahirap hulaan kung bakit dumating si Julian pagkasabi niya. Malinaw na ipinaalam sa kanya ng 5 Tribulation bodiless celestial ang presensya ni Alvin kanina. Hindi na hinintay ni Julian ang tugon ng 5 Tribulation bodiless celestial habang inilalahad niya ang kanyang banal na kamalayan upang suriin ang lugar kung naroon si Alvin. Gayunpaman, hindi niya maramdaman si Alvin. Pakiramdam niya ay niloko siya. Magalang na sumagot ang celestial na walang katawan sa 5 kapigatian, Panginoong Julian, si Alvin ay nagtungo sa silangan. Gayunpaman, dahil hindi ako malakas, hindi ko siya sinundan dahil natatakot akong mapansin niya ako. Maya-maya, na parang natatakot siyang hindi siya maintindihan ni Julian, mabilis niyang idinagdag, talagang pumunta rito si Alvin at tumungo sa silangan pagkatapos niyang umalis. Lahat ng naruroon ay maaaring magpatotoo niyan. Hindi ako maglalakas loob na magsinungaling sa iyo, Panginoon Julian. Sige. Malaking gantimpala ang matatanggap mo kung mahuhuli ko siya. Lumiwanag ang mga mata ni Julian nang maisip niya ang paghuli kay Alvin.
Hindi na niya inabala ang 5 Tribulation Bodiless Celestial at naglaho na lang sa ere sa ilalim ng masusing tingin ng lahat. Napakabilis naman yan. Ito ba ang bilis ng isang 7 Tribulation Bodiless Celestial? Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ng mga Bodiless Celestial nang makita nilang naglalaho si Julian sa kanilang harapan. Maaaring sila ay mga Bodiless Celestial, ngunit hindi pa sila nakakakilala ng isang 7 Tribulation Bodiless Celestial o sino mang mas malakas pa. Kung tutuusin, ang mga 7 Tribulation Bodiless Celestial o mas malakas pa ay kakaunti lamang. Dahil dito, karamihan sa mga Bodiless Celestial ay tinatrato ang mga 7 Tribulation Bodiless Celestial at ang mga mas malakas pa na parang ang mga taong iyon mismo ang Diyos. Malinaw na matalino ang naging desisyon ni Alvin nang magdesisyon siyang tumungo sa Hilaga upang linlangin ang iba bago bumalik sa pansamantalang lupain ng 7 Absolute Sect. Kung hindi, baka naabutan pa siya ni Julian, ang Supreme Elder ng Dragon Clan. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Alvin ay maihahambing lamang sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestial nang ilabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Wala siyang laban sa isang 7 Tribulation Bodiless Celestial tulad ni Julian. Walang duda na siya ay magiging isang piraso ng karne sa chopping board kung pipiliin niyang harapin si Julian ngayon. Sa pansamantalang ari-arian ng 7 Absolute Sect na matatagpuan sa isang bundok na natatakpan ng nyebe. Pagbalik ni Alvin, dali-dali niyang hinanap ang matandang propeta. Napuno siya ng pagkaapurahan. Gusto niyang makapasok sa Sword Saint Secret Zone sa lalong madaling panahon. Junior Uncle Prophet, naayos ko na ang personal kong bagay. Kung handa na ang iba, maaari na tayong pumasok sa Sword Saint Secret Zone ngayon. Natural lang, ang iba pang mga taong binanggit ni Alvin ay ang mga kahalili ng 7 Absolute sa seksyon ng 7 Absolute sa henerasyong ito. Sa kasamaang palad, ang kahalili ng mga Kratos Progeny at Dark Shadow Progeny, ang ikatlo at ikaapat na Absolute ayon sa pagkakabanggit, ay namatay na. Malamang na ang angka ng dragon ang nasa likod ng kanilang pagkamatay. Sa kasalukuyan, 6 na kahalili na lamang ang natitira sa seksyon ng 7 Absolute. Ang mga taong ito ay sina Alvin, Tanya, Irish, Nymphe, Chad, at Renz. Sige. Agad na sumang-ayon ang matandang propeta dahil naramdaman niya ang kasab-ika ni Alvin na pumasok sa Sword Saint Secret Zone. Pagkatapos nito, tinipon niya ang iba pang mga kahalili ng mga Absolute. Pagkatapos ng halos 1 oras, nakatanggap si Alvin ng mensahe mula sa matandang propeta. Umalis kayo agad para makapaghanap tayo ng tagong lugar para mabuksan ang lihim na sona ng Sword Saint. Di nagtagal, isang grupo ng mga tao ang umalis sa bundok na natatakpan ng nyebe at tumungo sa Hilagang Silangan. Bukod sa mga kasalukuyang kahalili ng mga Absolutes at ng matandang propeta, sumama rin sina Kelly, Keith, at Brianna. Gayunpaman, tanging ang mga kahalili ng mga Absolutes lamang ang pinayagang makapasok sa Sword Saint Secret Zone. Habang naglalakbay, sabik na tinanong ni Brianna ang matandang propeta, Senior Propeta. Maaari ba akong makapasok sa Sword Saint Secret Zone? Ang ating pinuno ng sekta ang may autoridad na magdesisyon ng ganoong bagay, sabi ng matandang propeta habang sumusulyap kay Alvin. Agad na ibinaling ni Brianna ang tingin kay Alvin. Hindi. Bago pa man makapagsalita si Brianna, agad siyang tinanggihan. Ayon sa talaang naipasa sa loob ng maraming henerasyon, binalaan tayo na huwag hayaang makapasok sa Secret Zone ang mga cultivator na nasa ilalim ng 7th form ng Saint Celestial Stage. Sino mang may cultivation base na nasa ilalim ng 7th form ng Saint Celestial Stage ay tiyak na mamamatay kapag nakapasok na siya sa Sword Saint Secret Zone na iniwan ni Senior Bert Ing. Ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Malinaw na imposible para kay Brianna na makapasok sa Sword Saint Secret Zone. Bagamat napabuti na ang kanyang innate spiritual root at tumaas ang kanyang cultivation speed, nakarating lamang siya sa 6th form ng Saint Celestial Stage. Matagal pa bago niya marating ang 7th form ng Saint Celestial Stage. Maaaring isang yugto lang ang pagitan ng dalawang yugto, ngunit napakalaki ng agwat sa lakas. Natahimik si Brianna nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Wala na siyang masabi para pabulaanan ang mga sinabi nito. Bagamat mukhang dismayado siya, hindi na niya sinubukang magsalita.
Matapos makinig sa babala na naipasa sa loob ng maraming henerasyon, hindi na siya nang ahas na pumasok sa Sword Saint Secret Zone kahit na pinayagan siya ni Alvin na pumasok. Agad niyang inalis ang isiping pumasok sa Sword Saint Secret Zone nang malaman niyang ang mga nasa ilalim ng 7th form ng Saint Celestial Stage ay hindi makakaligtas sa Sword Saint Secret Zone. Paano magiging mas mahalaga ang isang hindi inaasahang engkwentro kaysa sa kanyang buhay? Ang pananatiling buhay ang pinakamahalagang bagay. Sa pagkakataong ito, si Hiro na ang sabik na magtanong, "Guro, maaari ba akong pumasok sa sikretong zona?" Sinabi sa akin ni Junior Uncle Prophet kanina na may limitasyon sa edad sa Sword Saint Secret Zone. Tanging ang mga wala pang 100 taong gulang ang pinapayagang makapasok, sabi ni Alvin, gayunpaman, subukan mo at tingnan kung makakapasok ka. Kung talagang makakapasok ka, sino ang nakakaalam kung magkakaroon ka ng hindi inaasahang engkwentro? Hindi makasarili o kuripot si Alvin. Bagamat hindi pa niya nakasama ng matagal si Hiro, nanumpa si Hiro sa pamamagitan ng panunumpa ng parusang kidlat na magiging tapat sa kanya. Wala siyang dahilan para pigilan si Hiro kung sakaling makapasok siya sa Sword Saint Secret Zone. Nagniningning ang mga mata ni Hiro habang nagpapasalamat kay Alvin, "Salamat, Panginoon." Tuwang-tuwa siya na nakuha niya ang pahintulot ng kanyang Panginoon na makapasok sa lihim na zona. Ngayon, umaasa na lamang siya na makakapasok siya sa lihim na zona. Gayunpaman, alam niyang wala siyang magagawa kung tatanggihan siyang makapasok. Tutal, hindi naman niya mababago ang kanyang edad ayon sa gusto niya. Ito ang lugar. Matapos maglakbay pahilagang silangan ng ilang sandali, sa wakas ay napili ni Alvin ang lambak sa pagitan ng mga bundok ng yelo sa isang lugar na tila labis na tiwangwang. Batay sa kondisyon ng yelo sa lambak, tila ang yelo ay nabuo noong unang panahon, marahil ay 1,000 o 10,000 taon na ang nakalilipas. Isang makapal at puting hamog ang bumalot sa lambak na naging dahilan upang imposibleng matukoy ng mga tao ang presensya nito maliban kung gagamitin nila ang kanilang banal na kamalayan. Magandang lugar ito, sabi ng matandang propeta pagkatapos niyang tingnan ang paligid. Ang iba, natural lang, ay walang gaanong opinyon. Si Alvin at ang kanyang mga kasama ay nakatago sa makapal na hamog habang papunta sila sa lambak. Nang sa wakas ay tumigil na sila sa paggalaw, itinaas ng matandang propeta ang kanyang kamay at inilabas ang isang itim na kahon bago ito ibinigay kay Alvin. Sinabi niya, ang kaong ito ang naglalaman ng susi na naipasa sa loob ng maraming henerasyon sa sect ng 7 Absolutes. Ang susi na ito ang magbubukas sa Sword Saint Secret Zone. Ang kaong ito ay tinataka ng isang formation na sinasabing nilikha ni Ancestor Berting. May chismis na tanging ang mga kahalili ng Fog Rain Progeny, ang mga unang Absolutes ng 7 Absolutes, ang makakapagbukas ng kahon. Kung paano ito bubuksan, hindi rin ako sigurado. Maya-maya, sinabi ng matandang propeta kay Alvin, bakit hindi mo subukang buksan? 2,373. Ang kaong ito. Natuklasan ni Alvin na medyo mabigat ang kahon matapos itong ibigay sa kanya ng matandang propeta. Hindi niya alam kung saan gawa ang kahon. Kahit si Hiro na isang 4 Tribulation Bodiless Celestial ay hindi ito mabuksan. "Guru, wala na akong magagawa." Walang magawa niyang sabi bago ibinalik ang kahon kay Alvin. Makikita ang unti-unting pagsara ng mga bitek sa paligid ni Hiro nang ipasa niya ang kahon pabalik kay Alvin. Ito ay mula sa kanyang mga pag-atake ng tangkain niyang buksan ang kahon kanina. Elementary Devouring Technique. Ginamit ni Alvin ang kanyang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Technique sa sandaling maipasa sa kanya ang kahon. Hinigop niya ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid upang mapataas ang kanyang lakas at magamit niya ang Sword-wielding Art, ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, upang buksan ang kahon. Swoosh! Sandaling umugong ang hangin bago isang mapanira at mapang-apong sword chi ang pumutok mula sa palad ni Alvin patungo sa selyadong kahon. Agad na lumitaw ang mga bitek mula sa likuran ng sword chi. Mahaba at malapad ang mga bitek, tila aabutin ng halos 1 oras bago ito tuluyang magsara. Hindi inakala ni Alvin na ang kanyang atake na maihahambing sa lakas ng isang 5 Tribulation Bodiless Celestial ay makakapagbukas ng kahon dahil hindi nabuksan ni Hiro ang kahon kahit na nailabas na niya ang lahat ng kanyang lakas.
Gayunpaman, laking gulat niya nang matuklasan na ang puting espadang chi ay naging likido nang lumapag ito sa kahon. Hindi nagtagal at biglang bumukas ang kahon. Mag-click. Nang makita ito ni Alvin, naisip niya sa sarili, parang tumugon ang formation sa kahon sa Sovereign Heartsword na nilikha ni Senior Bert Ing. Guro. Ang teknik mo sa espada kanina ay maihahambing lamang sa atake ng isang 5 Tribulation Bodiless Celestial, tama ba? Bakit ganoon kadaling nabuksan ang kahon? Tanong ni Hiro na may nagtatakang ekspresyon sa mukha. Hindi lang si Hiro ang nasa sitwasyon, lahat ay may pagtataka rin sa kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Bagamat mas malakas ang ataking ginamit ni Alvin kaysa kay Hiro, hindi naman ito gaanong kalakas. Gayunpaman, magkaiba ang resulta. Ito ay dahil sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method Sovereign Heartsword na naiwan ni Senior Bert Ing. Ginamit ko ang teknik na iyon para mabuksan ang kahon, paliwanag ni Alvin sa lahat habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bukas na kahon. Isang bolang tanso ang tahimik na nakapatong sa loob ng kahon. Isang masalimuot na disenyo na parang mga salita ang nakaukit sa bola. Hindi matiyak ni Alvin kung mga disenyo lamang ba ang mga ito o mga salita. Kaya ito ang susi para mabuksan ang Sword Saint Secret Zone. Hawak ni Alvin ang bolang tanso habang pinag-aaralan ito. Wala siyang nakitang espesyal sa mga ukit. Nakatingin din ang lahat sa bolang tanso sa sandaling ito. Di nagtagal, sinabi ng matandang propeta, subukang ipasok ang iyong celestial origin energy sa bola. Nang marinig ito ni Alvin, hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na inilagay ang kanyang celestial origin energy sa bolang tanso. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang bolang tanso ay parang isang nagugutom na sanggol na sakam na hihigop ang kanyang celestial origin energy na parang gatas. Natigil lamang ito nang maubos nito ang mahigit kalahati ng kanyang celestial origin energy. Sa sandaling ito, nakaramdam si Alvin ng pag-agos ng enerhiya mula sa bolang tanso na nagtulak sa kanyang kamay palayo. Pagkatapos noon, ang bola ay lumutang sa ere at ang mga disenyo sa bolang tanso ay nagliwanag. Ang liwanag mula sa mga disenyo ay lalong lumiwanag habang lumilipas ang oras. Mukhang napakaganda nito. Ano ito? Ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa bolang tanso sa sandaling ito. Boom! Boom! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng isang pagsabog at nakita ng lahat ng naruroon na pumuti ang kanilang paningin. Tila sila ay nabulag ng liwanag ng isang pagsabog. Kasabay nito, isang malakas ngunit banayad na enerhiya ang nagsimulang magtulak sa kanila palayo sa isa't isa. Nang makabalik sa normal ang lahat sa kanilang paninindigan at paningin, mabilis silang lumingon upang tingnan ang bolang tanso at natuklasan ang isang butas sa kawalan. May mga vortex na umiikot sa paligid ng butas na parang pinapanatiling bukas ng mga vortex ang butas. Ang butas ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagsasara. Ito ba ang pasukan at labasan ng Sword Saint Secret Zone? Pareho ang nasa isip ng lahat ng sandaling iyon nang tumingin sila sa butas na patungo sa kung saan-saan. Samantala, sa ilang makamundong kaharian, ang mga mahiwagang enerhiya na nakapalibot sa mga butas sa bawat makamundong kaharian ay naglaho, na nagbigay daan sa isang tao na makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Ano? Bukas ba ang lihim na sona ng higit pa sa langit? Sus Mariosep. 3,000 taon na ang nakalipas mula noong huli itong bumukas. Sa wakas ay bumukas na naman ito. Nagulat ang mga taong nakatuklas na bumukas ang mga butas nang makita nila ito. Ang daigdig, kung saan nagmula si Alvin, ay isa rin sa mga makamundong kaharian na may hawak na susi sa Beyond Heaven Secret Zone. Ang daigdig ay nasa isang napakalaking makamundong kaharian na sumasaklaw sa isang malawak na sansinukob na may maraming planeta at kalawakan. Ang daigdig ay kasing liit ng isang butil ng alikabok sa makamundong kaharian na ito. Sa kabila ng laki nito, ang daigdig, noong ito ay kilala bilang planetang Yanhuang, ay isa sa ilang mga bihirang planeta na nagpapahintulot sa mga naninirahan dito na magsaka. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang mga naninirahan ay maaaring sumipsop ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa upang palakasin ang kanilang mga sarili. Noong panahong iyon, ang planetang Yanhuang ay nagbunga ng maraming maalamat na cultivator na inakala ni Alvin na nagmula sa mga mito at sinaunang alamat.
Sina Sun Wukong, Zuba Jia, at Neza ay ilan sa mga nasabing cultivator. Gayunpaman, matapos lumitaw ang mas maraming cultivator, hindi nagtagal ay naubos ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa planeta. Dahil dito, maraming cultivator mula sa planetang Yanhuang ang nagsimulang umalis din. Pagkatapos nito, ang planetang Yanhuang na naubusan ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay nakilala bilang lupa. Ang bilang ng mga cultivator ay lumiit at ang mga tao ay humina kaya hindi na kailangan ng masyadong lakas upang pamunuan ang lupa. Sa kabilang banda, ang mga cultivator na lumipat mula sa planetang Yanhuang ay lumipat sa ilang planeta na mayaman sa Heaven and Earth Spirit Energy at doon nag-ugat. Ang Celestial Master Sect ay isang sinaunang sekta na lumayo sa planet Yanhuang noon. Ang ninuno ng Celestial Master Sect ay si Celestial Master Zhang mula sa mga sinaunang mito at alamat. Sa kasalukuyan, ang Celestial Master Sect ay nakakuha ng kontrol sa isang kalawakan. Ang punong himpilan ng Celestial Master Sect ay matatagpuan sa isang planeta na ilang beses na mas malaki kaysa sa mundo. Bukas na ang lihim na sona ng higit pa sa langit. Nagkagulo ang buong Celestial Master Sect nang marinig nila ang balita tungkol dito. Sa wakas ay nabuksan na ang susi ng Beyond Heaven Secret Zone mula sa ibang makamundong kaharian. Malapit na 20,000 taon na ang nakalipas mula nang magamit ang susi. Kapag ginamit na ang susi saka lamang muling magbubukas ang Beyond Heaven Secret Zone sa mga makamundong kaharian. Umaasa ako na ang mga powerhouse sa Celestial Master Sect ay magkakaroon ng mga hindi inaasahang enkwentro kapag nakapasok na sila sa Secret Zone at mas lalakas ng malaki. Sayang naman at hindi lang ang Celestial Master Sect ang nakakaalam ng Beyond Heaven Secret Zone. Marami tayong makakaharap na kalaban kapag nakapasok na tayo sa Secret Zone. Ang mga kalaban ay galing sa ating mundane realm at pati na rin sa iba pang mundane realms. Gayunpaman, kumukulo sa tuwa ang mga tao mula sa Celestial Master Sect nang malaman nilang muling nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone. Sa kasalukuyan, sa makamundong kaharian kung saan matatagpuan ang mundo, maraming sekta maliban sa Celestial Master Sect. Ang ilan ay mas malakas at ang ilan ay mas mahina. Gayunpaman, mayroon silang isang bagay na pagkakatulad sa sandaling ito. Lahat sila ay nagmamadaling pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Alam nilang lahat kung saan matatagpuan ang pasukan at labasan ng Beyond Heaven Secret Zone ngunit ito ay naselyuhan bago pa man ito. Paano sila hindi magmadali doon ngayong bukas na ito? 2,374. Mayroong kabuuang 5 susi sa Beyond Heaven Secret Zone na nakalagay sa 5 mundane realms. Kung mayroon ang isa ng susi, mabubuksan niya ang pasukan sa Beyond Heaven Secret Zone. Kung hindi, ang pasukan ay haharanggan ng isang mahiwagang enerhiya. Gayunpaman, kapag ginamit na ang pangwakas na susi, magbubukas din ang pasukan at labasan sa lahat ng mundane realms. Ngayong nabuksan na ang Beyond Heaven Secret Zone sa lahat ng mundane realms, nangangahulugan ito na ang susi ni Alvin ang pangwakas na susi. Natural lang na walang kaalam-alam si Alvin tungkol dito. Sa hilagang rehiyon. Sa isang lambak na napapalibutan ng mga bundok na may yelo at puting hamog. Sa wakas ay bukas na ang Beyond Heaven Secret Zone. Mababawi na ng ating 7 Absolute Sect ang ating dating kaluwalhatian. Mukhang emosyonal ang matandang propeta habang nakatitig sa butas sa harap niya. Bilang isang tao mula sa nakaraang henerasyon ng mga kahalili ng 7 Absolute Sect at ang taong may pinakamataas na seniority sa sect, natural na naantig siya nang maisip niya ang tungkol sa 7 Absolute Sect na bumabalik sa dating kaluwalhatian nito katulad noong naroon pa si Sword Saint Berting. Nang tumingin siya sa pasukan ng Sword Saint Secret Zone at sa mga kahalili ng mga absolutes na papasok na sa Secret Zone, parang nakikita na niya ang sect na bumabalik sa dating reputasyon nito. Katulad ng lahat ng naroroon, walang kaalam-alam ang matandang propeta na ang Sword Saint Secret Zone ay ang Beyond Heaven Secret Zone. Paano nila malalaman na ang lahat ng nasa zone ay hindi iniwan ni Sword Saint Berting? Higit sa lahat, hindi nila alam na ang mga tao mula sa 7 Absolute Sect ay hindi lamang ang mga papasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Maraming powerhouse mula sa iba pang 4 na mundane realms ang papasok din sa Secret Zone. Sa katunayan, mayroong libu-libong tao na nagmamadaling pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone sa isa sa mga mundane realms sa sandaling ito.
Walang kakulangan ng makapangyarihang Bodiless Celestial sa mga taong ito. San daw? Dapat tayong makarating sa Sword Saint Secret Zone pagkatapos nating makapasok sa butas. Sinabi ng Junior Uncle Prophet na ang mga higit sa 100 taong gulang ay hindi makakapasok sa Secret Zone. Bakit hindi mo subukan at tingnan kung totoo, sabi ni Alvin kay Hero. Opo, Panginoon, tango ni Hero. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na sinubukang tumalon papasok sa butas. Paglapit niya sa butas, malinaw niyang naramdaman ang isang mapang-ipong enerhiya na nagmumula sa mga vortex na pumipigil sa pagsara ng butas. Ang enerhiyang iyon ay nagparamdam sa kanya parang magiging abo siya at agad na mawawala sa mundo kung madikit siya rito. Gayunpaman, natuklasan niya na tila hindi siya naitataboy ng enerhiyang iyon. Dahil dito, lumakas ang kanyang loob at binilisan niya ang kanyang pagtakbo papasok sa butas. Sa isang kisap mata lamang, nahawakan na ng kanyang kamay ang butas. Habang ang katawan ni Hero ay lalong hinihila papasok sa butas, na tanging ang itaas na bahagi ng kanyang katawan lamang ang nakikita sa sandaling iyon, mabilis niyang sinabi kay Alvin. Guru, sa palagay ko ay dapat na akong makapasok sa lihim na zona. Ang puwersa ay pumipilipit sa aking braso at hinihila ako papasok sa lalong bilis. Dapat ka nang pumasok. Tumanggaw si Alvin. Taos puso siyang natutuwa para kay Hero. Kung tutuusin, ang isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial na tulad ni Hero ay dapat na makinabang ng malaki pagkatapos makapasok sa lihim na zona na naiwan ni Sword Saint Berting. Guru, hihintayin ko po kayo sa kabilang panig. Nasabi lang ni Hero ang mga salitang ito bago siya tuluyang nahila papasok. Nakabawi lamang ang lahat ng naroon sa kanilang pagkabigla matapos makapasok si Hero sa butas. Akala ko ba hindi maaaring makapasok sa Sword Saint Secret Zone ang mga mahigit 100 taong gulang? Ang tagasunod ni Alvin ay isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial, tama ba? Isa siyang matandang halimaw na nabuhay ng 4,000 taon. Ibig sabihin ba nito ay kahit sino ay basta na lang maaaring makapasok sa Sword Saint Secret Zone? Gulat na bulalas ni Renz. Ano? Anong nangyayari? Naguluhan ang matandang propeta. Batay sa mga talaang naipasa sa Seven Absolute Sect, sinasabing ang mga higit sa 100 taong gulang ay hindi makakapasok sa Sword Saint Secret Zone. Bukod dito, ang mga salitang ito ay direktang nagmula kay Sword Saint Qingfeng Yang. Posible ba na ang mga Bodiless Celestial ay hindi sakop ng patakarang ito? Samantala, malakas na nag-isip si Alvin, ang pinakadirektang paraan upang suriin ang edad ng isang tao ay sa pamamagitan ng pagsusuri muna sa katawan. Dahil ang mga katawan ng mga walang katawan na celestial ay naiiba sa mga normal na tao, maaaring ito ang dahilan kung bakit sila hindi sakop ng mga patakaran. Ang totoo ay tama ang hula ni Alvin. Ang Sword Saint Secret Zone, o ang Beyond Heaven Secret Zone, ay may limitasyon sa edad para sa mga higit sa 100 taong gulang. Gayunpaman, hindi ito nalalapat sa mga Bodiless Celestial. Batay dito, makikita na ang mga nakapasok sa Secret Zone ay alinman sa mga henyo o makapangyarihang Bodiless Celestial. Ang mga may cultivation base na mas mababa sa 7th form ng Saint Celestial Stage ay tiyak na mamamatay kung papasok sila sa Secret Zone. Alvin, papasok na kami ng kapatid ko sa Secret Zone ngayon. Bilisan mo na rin, sabi ni Renz bago siya pumasok sa Sword Saint Secret Zone kasama ang kakambal niyang si Chad. Hindi nagtagal at pareho silang naglaho sa ere. Humarap si Alvin sa matandang propeta at nagtanong, Junior Uncle Propeta, hanggang kailan mananatiling bukas ang pasukan at labasan ng Sword Saint Secret Zone? Sinasabing mananatili itong bukas sa loob ng 10 taon, sabi ng matandang propeta. Ang impormasyong ito ay nagmula rin kay Espada Santo Berting. 10 taon. Sumulyap si Alvin kay Brianna pagkarinig niya ng mga salita ng matandang propeta. Totoo nga, agad na nagliwanag ang mga mata nito. Same time niyang sinabi sa kanya, gamit ang iyong kasalukuyang likas na talento, sa palagay ko ay makakarating ka sa 7 anyo ng Saint Celestial Stage sa loob ng 1 o 2 taon. Sa oras na iyon, maaari kang makapasok sa lihim na zona kung gusto mo. Bagamat sinasabing kahit ang mga nasa 7 anyo ng Saint Celestial Stage ay maaari ring makapasok, malaki ang posibilidad na hindi ka mabubuhay doon.
Hindi ba't ang Niger Twins ay nasa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage? Kung makapasok sila, walang dahilan para hindi ako pumasok. Tiyak na papasok ako sa Sword Saint Secret Zone kapag nakalusot ako sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Galit na sabi ni Brianna. Binibining Brianna, malumanay na sabi ng matandang propeta, pinapaalalahanan ka lang ng pinuno ng sekta dahil sa kabaitan. Ang kambal na Niger ang mga kahalili ng mga Didymus progeny. Sila ang may mahalagang responsibilidad na buhayin muli ang Seven Absolute Sect. Kahit na mapanganib at puno ng panganib ang landas na tatahakin nila, kailangan pa rin nilang sumulong. Ito ang kanilang responsibilidad at misyon. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Maya-maya, nagpatuloy siya sa pagsasabing, iba ka. Wala kang kinalaman sa Seven Absolute Sect. Delikado sa loob ng Sword Saint Secret Zone. Mas makabubuti kung hindi ka papasok kahit na nakalusot ka na sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Sino ang nagsabing wala akong kinalaman sa Seven Absolute Sect? Sumulyap si Brianna kay Kelly at sinabing, ang sect leader ng Seven Absolute Sect ay ang aking bayaw. Bilang kanyang hipag, tungkulin kong tumulong sa muling pagkabuhay ng sekta. Tiyak na papasok ako sa Sword Saint Secret Zone pagkatapos kong makapasok sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Simula nang makilala ni Brianna ang mga babaeng miyembro ng Seven Absolute Sect tulad nina Irish, Nympha, at Tanya, nawala na ang kanyang dating karisma noong nasa Fire Worship Sect pa siya. Likas sa kanya ang pagiging mapagkompetensya. Dahil dumating na sa kanya ang pagkakataong palakasin ang kanyang lakas, paano niya ito bibitawan? Ito ang Sword Saint Secret Zone na naiwan ni Sword Saint Berting. Ang lalaki ay may kakayahang pumatay sa 8 Tribulation Bodiless Celestial at nagtataglay ng lakas na maihahambing sa 9 Tribulation Bodiless Celestial kahit na isa lamang siyang Eminent Celestial noong panahong iyon. Sa ngayon, siya lamang ang may kakayahang gumawa ng ganitong kahangahangang bagay sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land. Paano natitiis ni Brianna na bitawan ang pagpasok sa Secret Zone na naiwan ng isang kahangahangang tao? Matagal nang kilala ni Alvin si Brianna. Bagamat hindi sila gaanong magkasama, kilalang-kilala niya ito. Dahil dito, alam niyang mahirap baguhin ang isip nito kapag nakapagdesisyon na ito. Hindi niya ito sinubukang pigilan at sinabi lamang, gawin mo ang gusto mo. Mag-ingat ka lang. Sa sandaling ito, nagsalita si Heath, ang Panginoon ni Brianna, sasamahan ko si Brianna sa oras na iyon. Bagamat ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form ng Saint Celestial Stage, wala siyang naisip na pumasok sa Sword Saint Secret Zone. Sa kanyang edad, naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang buhay. Gayunpaman, ang disipulong kanyang minamahal na parang isang anak ay gustong pumasok sa Secret Zone kaya't ang tanging magagawa niya ay ang isakripisyo ang kanyang buhay para samahan ito. Kung hindi niya ito sasamahan, magsisisi siya sa hindi pagsunod dito habang buhay kung may mangyari sa kanya doon. 2375. Guru, hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Kung hindi ka isang bodiless celestial at mahigit 100 taong gulang ka na, hindi ka makakapasok sa Sword Saint Secret Zone. Bagamat naantig si Brianna sa mga salita ng kanyang amo, kinailangan pa rin niyang ipaalala rito na hindi ito makakapasok sa Sword Saint Secret Zone. Natural lang, hindi niya pinagdudahan ang mga salita o haka-haka ni Alvin. Haka-haka lamang iyan ni Guardian Alvin. Dahil hindi nililimitahan ng Sword Saint ang mga bodiless celestial na tiyak na mas matanda sa 100 taong gulang, bakit niya nililimitahan ang mga cultivator na mas matanda sa 100 taong gulang? Sanay na si Heath na tawagin si Alvin bilang Guardian Alvin, at hindi niya iniwan ang ugali na ito hanggang ngayon. Batay sa kanyang mga salita, halata na hindi niya masyadong iniisip ang mga haka-haka ni Alvin. Nang makita ni Alvin na malinaw na nagdududa si Heath sa kanyang mga sinabi, hindi niya maiwasang sabihin, Guardian Heath, bakit hindi mo ito pag-isipan? Kahit na sapat ang lakas ni Senior Berting para patayin ang 8 Tribulation Bodiless Celestial, isa pa rin siyang Eminent Celestial. Nangangahulugan ito na ginamit niya ang formation sa kahon noong isa pa siyang Eminent Celestial. Paano mapipigilan ng formation na ginawa ng isang Eminent Celestial ang isang Bodiless Celestial sa pagpasok sa Secret Zone? Natigilan si Heath sa mga sinabi ni Alvin.
Maya-maya, kumislap ang kanyang mga mata nang sabihin niya, bagamat may katuturan ang mga sinabi mo, susubukan ko pa rin. Kahit na may limitasyon sa edad ang Sword Saint Secret Zone, sigurado akong mararamdaman ko ang puwersang pang-ayaw bago ko pa man mahawakan ang butas. Bago pa matapos magsalita si Heath at bago pa man makasagot si Alvin sa kanya, lumipad na ito patungo sa butas sa kawalan. Habang lumilipad siya palapit sa butas, bigla niyang sinubukang pigilan ang kanyang mga galaw. Boom! Boom! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng isang pagsabog habang ang mahiwagang puwersang nagpatatag sa black hole ay biglang nagulo na para bang kumukulo. Sa isang kisap mata, isang shockwave mula sa enerhiya ang lumabas at lumapag sa katawan ni Heath na nagpalipad sa kanya. Si Heath, na napalipad, ay samukha ng isang subo ng dugo na mukhang labis na naghihikahos. Matagal bago niya tuluyang nagawang maging matatag ang kanyang paninindigan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa itim na butas na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ito ni Brianna, dali-dali siyang lumapit sa kanyang Panginoon. Nag-aalalang nagtanong siya, Panginoon, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, umiling si Ching bago sinabing may pilit na ngiti sa mukha, kung nakinig lang sana ako kay Guardian Alvin, hindi sana ako humantong sa ganito. Pinatunayan ng kanyang mga kilos na tama ang haka-haka ni Alvin. Sa totoo lang, ginawa lamang ni Alvin ang mga haka-hakang ito batay sa kanyang nalalaman. Nagkataon lamang na ang kanyang haka-haka ay naaayon sa mga kilos ni Heath. May isa pang dahilan para sa paghihigpit sa Beyond Heaven Secret Zone. Sa hinaharap pagkatapos ng ilang panahon sa Beyond Secret Zone, malalaman niya ang katotohanan tungkol sa mga paghihigpit. Sa oras na iyon, mahihiya siya dahil sa bulag na paggawa ng mga haka-haka sa harap ni Heath. Pakiramdam niya ay parang nagbitaw siya ng kalokohan kay Heath. Sa kasalukuyan, iniisip pa rin ni Alvin na tama ang kanyang haka-haka. Tulad ng inaasahan ko. Kapatid na Alvin, kahanga-hanga ka talaga. Papuri ni Nympha. Tunay na kahanga-hanga ang pinuno ng sekta, sabat din ng matandang propeta. Kung tungkol kina Kelly, Vilma, at Irish, nanatili silang tahimik. Gayunpaman, ang kanilang mga mata ay hindi pangkaraniwang nagniningning nang tumingin sila kay Alvin. Totoo ito lalo na kay Vilma. Bahagyang may bahid ng paghanga ang makikita sa kanyang mukha nang tumingin siya sa kanyang ama. Bagamat sanay na si Alvin sa mga tingin ng paghanga noon, natutuwa pa rin siya nang makita niyang may mga titig na humahanga sa kanya ang lahat. Maging ang direktang disipulo ng matandang propeta, ang kasalukuyang kahalili ng mga propetang inapo, ang pangalawang absolute ng Seven Absolute Sect, si Tanya, ay may gulat na tingin sa kanyang mga mata kahit walang makikitang paghanga sa mga sandaling iyon. Dati, inakala niyang mas malakas lamang sa kanyang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect dahil lamang sa swerte. Hindi niya inaasahan na masasabi nito ng tumpak kung bakit nakapasok ang mga bodiless celestial sa Sword Saint Secret Zone at kung bakit hindi nakapasok ang mga normal na cultivator na higit sa 100 taong gulang. Gaya ng kasabihan, habang tumataas ang iyong pag-akyat, lalo kang nahuhulog. Sa kasalukuyan, si Alvin ay kontento sa kanyang sarili, ngunit hindi niya alam na mahuhulog siya ng napakalakas sa hinaharap. Matapos tamasahin ang paghanga ng lahat, sa wakas ay sinabi ni Alvin sa matandang propeta, Junior Uncle Propeta, dapat na akong umalis. Sa lahat ng naroroon, siya ang tiyak na pinakasabik na pumasok sa Sword Saint Secret Zone. Sa kasalukuyan, 3 tao na ang nakapasok sa Sword Saint Secret Zone sa unahan niya. Dahil dito, lalong nainip si Alvin na pumasok sa Secret Zone. Sige. Tumango ang matandang propeta nang marinig ang mga salita ni Alvin. Kasabay nito, may bahid ng pananabik na maririnig sa kanyang boses habang sinasabi niya, sana maging maayos ang lahat kapag nakuha mo na ang pamana ni Ninunong Berting. Kung magtatagumpay ka, tataas ng husto ang iyong lakas. Lalo na't ang pagkakaroon ng lakas na maihahambing kay Ninunong Berting, posible mo rin siyang malampasan. Tiwala ang matandang propeta na ang lakas ni Alvin ay hihigitin ang Sword Saint Berting. Tutal, noong si Sword Saint Berting ay isang eminent celestial, ang kanyang lakas ay umabot lamang sa antas ng isang 5 Tribulation Bodiless Celestial nang gamitin niya ang Heart Sword Amalgamation, ang ikalimang yugto ng Sovereign Heart Sword.
Sa kabilang banda, si Alvin na isa ring eminent celestial ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa 6th Tribulation Bodiless Celestial nang gamitin niya ang ika-4 na yugto ng Sovereign Heart Sword. Batay dito lamang, tila mas kahanga-hanga pa si Alvin kaysa kay Sword Saint Berting. Dahil dito, lubos na natitiyak ng matandang propeta na mapapatay ni Alvin ang 9 Tribulation Bodiless Celestials matapos niyang makuha ang pangalawang pamana na naiwan ni Sword Saint Berting. Sa kasamaang palad, hindi alam ng matandang propeta na ang Sword Saint Secret Zone ay ang Beyond Heaven Secret Zone na walang kinalaman kay Sword Saint Berting. Bukod dito, hindi rin niya alam na ang Beyond Heaven Secret Zone ay lubhang mapanganib. Kailangan ding harapin ni Alvin ang grupo ng mga makapangyarihang tao mula sa iba pang mga makamundong kaharian. Noong nakaraan, itinuturing na isang himala na nakalabas ng buhay si Sword Saint Berting mula sa Beyond Heaven Secret Zone. Sa totoo lang, noong panahong iyon, hindi lang siya ang nakapasok sa Secret Zone. Iba't ibang powerhouse mula sa mga Dragon at Phoenix Clan at Bodiless Celestials ang nakapasok din sa Beyond Heaven Secret Zone. Sa kasamaang palad, bukod kay Sword Saint Berting, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa Secret Zone. Sa sandaling ito, lumingon si Alvin kay Kelly at sinabing, "Kelly, alagaan mo si Vilma habang wala ako." "Gagawin ko, kapatid na tiyan. Mag-ingat ka." Tumanggaw si Kelly. Sumagot si Alvin, "Sige." Gayunpaman, sa pagmamadali niyang pumasok sa lihim na sona, tila hindi niya napansin ang kakaibang tingin sa mga mata ni Kelly na agad na nawala pagkakita nito. Para bang nahihirapan siyang magdesisyon. Matapos magsalita si Alvin kay Kelly, lumingon siya kay Vilma at buong pagmamahal na sinabi, "Vilma, aalis muna si Daddy ng ilang panahon. Dapat kang makinig sa mommy mo kapag wala si Daddy, okay? Daddy, malaki na ako. Hindi na ako kailangang pretuhin na parang bata." "Ayoko niyan," nakasimangot na sabi ni Vilma pagkatapos niyang sumimangot. Bahagyang nahihiya ang makikita sa mukha niya. Hindi napigilan ng matandang propeta at ni Heath ang matawa nang marinig nila ang mga salita ni Vilma. Sa katunayan, lahat, kasama na si Tanya, ay may ngiti sa kanilang mga labi nang marinig nila ito. Sa paningin ni Daddy, bata ka pa rin kahit lumaki ka na. Ganun pa rin kahit ilang dekada na ang lumipas. Natatawang sabi ni Alvin matapos niyang makabawi sa kanyang katinoan. Pagkatapos, tumalikod siya at sinabing, "Nympha, Irish, nakababatang kapatid na si Tanya, dapat na tayong kumilos ngayon. Wala tayong ideya kung ano ang naghihintay sa atin sa loob. May posibilidad na mapunta tayo sa iba't ibang lugar kapag nakapasok tayo. Isa lang ang dapat nating tandaan. Ano man ang mangyari, dapat tayong laging mag-ingat." Pagkatapos magsalita ni Alvin, pumasok siya sa black hole ng kasing bilis ng kidlat. Alam ng matandang propeta, nina Heath, at Brianna na susunod din ang 3 babae mula sa 7 Absolute Sect sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bago pa man makapasok ang sinuman sa 3 babae sa black hole, isang matamis at mahinang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. "Ate, alagaan mo po ng mabuti si Vilma." Agad na nalipat ang tingin ng lahat sa babaeng kamukhang kamukha ni Brianna habang nakatayo sa tabi ni Vilma. Swoosh! Bago pa man bumalik sa dati ang kanilang katinoan, ang babae ay umalis na parang isang bug zone ng hangin at naglaho sa paningin ng lahat. Mabilis na lumingon ang lahat para tingnan ang black hole. May ilang alon sa mahiwagang puwersa, halatang may pumasok lang sa black hole. Kelly. Natigilan si Brianna at hindi nakapagsalita. Hindi siya nagulat na nagpa siya si Kelly na pumasok sa Sword Saint Secret Zone pagkatapos ni Alvin. Nagulat siya dahil napakabilis ni Kelly kaya hindi niya mahuli ang mga galaw ni Kelly. Dapat malaman ng isa na makakakita pa rin siya ng mga galaw ng mga cultivator sa ika-8 at ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Ano ang nangyayari? 2,376. Nang makabawi si Nympha mula sa pagkabigla, napasigaw siya, paano nakakilos si Sister Kelly ng ganito kabilis? Hindi ko maintindihan ang mga galaw niya. Ang matandang propeta na kakabalik lang ng kanyang katinoan ay sumigaw din, ano? Nympha, kahit ikaw ay hindi mahuli ang kanyang mga galaw. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng asawa ng pinuno ng sekta nang makita niya itong pumapasok sa Sword Saint Secret Zone.
Tutal, ang sikretong sona ay puno ng panganib. Bagamat hindi naman ganoon kasama ang cultivation base ni Kelly, inakala niyang hindi ito mas mataas kaysa sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, tila mali siya. Si Nympha, ang kasalukuyang kahalili ng Red Dust Progeny, ay nakarating na sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage, ngunit hindi pa rin niya mahuli ang mga galaw ni Kelly. Ano ang ibig sabihin nito? Dapat malaman ng isa na kahit ang isang cultivator sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage ay makakakita pa rin ng mga galaw ng isang cultivator sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Napabuntong hininga ang matandang propeta bago niya naisip, huwag mong sabihin na matagumpay siyang naging isang eminent celestial. Ito ang magpapaliwanag kung bakit hindi man lang masulyapan ni Nympha ang mga galaw ni Kelly. Nagsalita si Irish sa sandaling ito, hindi ko masyadong makita ang mga galaw ni Sister Kelly. Nabigla muli ang matandang propeta nang marinig niya ito. Si Alvin ang pinakamalakas na tao sa 7 Absolute Sect, sinundan ng kanyang direktang disipulo, si Tanya, at si Irish. Parehong babae ay nakarating na sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, sinabi ni Irish, ang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny, na hindi niya makita ang mga galaw ni Kelly. Kabaliwan ito. Labis na nagulat ang matandang propeta, ngunit hindi pa ito nagtatapos. Nang marinig niya ang mga salita mula sa kanyang direktang disipulo, si Tanya, lalo siyang nagulat. Matagal bago siya nakabawi ng katinoan. Napakabilis niyang kumilos kaya hindi ko rin nahuli ang mga galaw niya. Sa palagay ko, ang bilis niya ay maihahambing sa isang 3 Tribulation Bodiless Celestial kahit papaano. Malapit nang harapin ni Tanya ang Celestial Ascension Tribulation, at walang duda na isa siya sa mas malalakas na cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, kahit siya ay hindi mahuli ang mga galaw ni Kelly. Sinabi ng matandang propeta nang may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha, ang asawa ng pinuno ng sekta. Sino siya? Mukhang totoo ang sinabi ng sect leader na si Jackson noon. Ang Saint Girl ay tunay na reinkarnasyon ng isang Diyosa. Kung hindi, paano niya nataglay ang bilis na maihahambing sa isang 3 Tribulation Bodiless Celestial sa loob lamang ng maikling panahon? Sabi ni Heath matapos niyang marinig ang mga salita ng matandang propeta. Kelly. Bagamat nabigla si Brianna sa kasalukuyang lakas ng kanyang kapatid, hindi niya maiwasang mapangiti ng malawak. Taos-puso siyang natuwa sa tagumpay ng kanyang kapatid. Tutal, alam niya na nakakaramdam ng mababang antas ang kanyang kapatid habang nakatayo sa tabi ni Alvin. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili at sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging pabigat kay Alvin. Bagamat hindi niya alam ang mga detalye, ang lakas ng kanyang kapatid ay maihahambing na ngayon sa isang 3 Tribulation Bodiless Celestial. 3 kapigatian walang katawan celestial. Wow! Ang galing ni Mommy! Nagliwanag ang mga mata ni Vilma nang marinig niya ang mga salita ni Tanya. Tuwang-tuwa siyang bumulalas, mula ngayon, bukod kay Daddy, si Mommy na rin ang idolo ko. Si Sister Kelly ay ang reinkarnasyon ng isang Diyosa. Kay kamangha-mangha. Si Irish, na matagal nang nakarinig ng mga bulong-bulungan tungkol sa Saint Girl, ay lubos na natuwa sa bagong lakas ni Kelly. Si Tanya lang ang may masalimuot na emosyong lumulutang sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Inakala niya na si Alvin, ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect, ang tanging mas malakas kaysa sa kanya. Sino ang mag-aakala na kahit ang asawa ni Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya? Huminga siya ng malalim bago niya sinabi, "Guro, papasok na ako ngayon." Pagkasabi niya noon, nawala ang kanyang anyo sa paningin ng lahat. "Junior Uncle Prophet, papasok din ako," sabi ni Irish pagkaraan. Bago pumasok si Nympha sa lihim na lugar, humarap siya sa matandang propeta at sinabing, "Junior Tio Propeta, kung hindi ako makakalabas ng buhay, pakisuyong mag-alok ng mga Diyos stick para sa akin sa aking Panginoon sa anibersaryo ng kanyang kamatayan." Ulol na babae, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sinaway ng matandang propeta si Nympha nang nakakunot ang noo, "Tandaan mo lang na mag-ingat sa lahat ng oras. Dapat kang bumalik at personal na ialok ang mga joystick sa iyong Panginoon. Ang sinasabi ko lang ay kung hindi ako babalik." Mukhang medyo pilit ang ngiti ni Nympha sa sandaling ito. Tutal, nasa 8th form pa lang siya ng Saint Celestial Stage, mas malakas lang siya kaysa sa kambal ni Niger.
Hindi siya lubos na kumpiyansa na makakabalik siyang buhay. Walang, kung. Mariing sabi ng matandang propeta. Bumantong hininga lamang si Nympha bilang tugon bago pumasok din sa black hole. Sa sandaling ito, 4 na tao na lamang ang natira sa pinangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng matandang propeta, bumalik na tayo. Ito ay isang tagong lugar kaya sa palagay ko ay walang makakarating dito. Di nagtagal, nilisan ng 4 na tao ang bundok na may yelo at bumalik sa walang pangalang bundok na natatakpan ng nyebe kung saan matatagpuan ang pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect. Samantala, si Julian, ang kataas-taasang elder ng angkan ng dragon, ay ginagawa pa rin ang lahat ng kanyang makakaya upang mahanap si Alvin at maghayganti para sa kanyang anak. Gayunpaman, tila ang kanyang mga pagsisikap ay nakatakdang mawala ng kabuluhan. Lumipas ang 3 buwan sa isang kisap mata lamang. Ito ang araw kung saan haharapin ni Daryl ang kanyang ika-6 na bodiless celestial tribulation. Dahil hindi siya nakaganti matapos siyang mapahiya ni Alvin, ang kanyang obsesyon at ang demonyo sa kanyang puso ay hindi maalis. Dahil dito, hindi niya matiis ang bodiless celestial tribulation. Tutal, ang tribulation ay tumatarget sa mga panloob na demonyo. Kung ang isang tao ay may anumang hindi nalutas na mga buhol sa kanyang puso, ito ay magiging isang malaking problema sa panahon ng Heart Demon Tribulation. Sa pangkalahatan, ang mga may panloob na demonyo sa kanilang mga puso ay hindi makakalampas sa Heart Demon Tribulation. Hindi nakakagulat na si Daryl ay namatay matapos siyang tamaan ng kidlat ng Tribulation. Chenier. Ungol ni Julian nang masaksihan ang pagkamatay ni Daryl. Ang kanyang boses ay puno ng paghihirap at kawalan ng pag-asa habang umalingaw-ngaw ito sa buong angkan ng mga dragon. Iyan ba ang kataas-taasang elder? Parang siya. Teka. Hindi ba't ang anak niya ay nahaharap sa kanyang bodiless celestial tribulation ngayon? Anong nangyari? Mukhang hindi maganda ang naging takbo ng buhay ni Daryl. Hindi ako magugulat kung mabaigo siya sa kanyang paghihirap. Buhay pa rin at maayos si Alvin kahit na matapos niya itong ipahiya. Ang kahihiyan at galit ni Daryl ay naging isang obsesyon na lamang. Paano niya nalalampasan ang Heart Demon Tribulation sa ganitong paraan? Tumahimik ka. Hinaan mo ang boses mo. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Kung maririnig ka ng kataas-taasang elder, tiyak na magiging pailay ka kahit na makaalis ka ng buhay. Hindi nagtagal at natuklasan ng lahat sa angkan ng mga dragon ang dahilan sa likod ng malungkot na sigaw ni Julian. Alam nilang nawalan ang kanilang angkan ng isang 5 tribulation bodiless celestial. Kung hindi pinili ni Daryl ang buhay niya, at sa halip, nakipaglaban hanggang kamatayan kay Alvin, mamamatay sana siya ng may magandang reputasyon sa angkan ng mga dragon. 6 na buwan lang ang nagawa niyang pahabain ang buhay niya sa pamamagitan ng pag-arte na parang duwag, at ngayon, kahit patay na siya, nadumisan na ang reputasyon niya. Siguro, hindi niya inakalang haantong sa ganito ang mga bagay-bagay. Ang kanyang ama ang kataas-taasang pinuno kung tutuusin. Hindi nakakagulat kung iniisip niya na matagumpay na makakapaghiganti ang kanyang ama para sa kanya. Bueno, malinaw na wala ng silbi kahit na ang kanyang ama ang kataas-taasang elder. Hindi pa rin niya nahanap si Alvin at naghiganti. Alvin. Sumusumpa ako ng buong puso na hindi ako isang dragon kung hindi kita papatayin. Muling umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Julian sa angkan ng mga dragon pagkalipas ng ilang oras. Niyanig nito ang angkan ng mga dragon na parang isang malakas na lindol. Samantala, makikita ang mga bitek sa kawalan sa iba't ibang lokasyon sa mataas na lalawigan ng Dow Marshall Saint Land. Maraming matangkad at maskuladong figure ang makikitang lumalabas mula sa mga bitek na ito. Ang mga figurang ito ay pawang may ulo ng mga hayop at katawan ng tao. Ang ilan sa kanila ay may ulo ng baka, baboy, at maging ng kabayo. Sa isang sulyap lang, malalaman na ng mga nakakaalam na sinalakay na ng Devil Clans ang Upper Province. 2,377. Matapos sirain ni Alvin ang halos tapos ng Inter-Province Transportation Formation na itinayo ng Devil Clans bago siya bumalik sa Upper Province, maraming pangyayari ang naganap sa Lower Province.
Nang matuklasan ng mga Devil Clans na nawasak na ang Inter-Province Transportation Formation at napatay na ang mga Formation Masters mula sa mga Devil Clans na namamahala sa pagkukumpuni ng Inter-Province Transportation Formation, marami sa mga Bodiless Celestial mula sa iba't ibang Devil Clans ang naalerto tungkol dito. Kasabay nito, ang mga walang katawan na Celestial mula sa angkan ng mga tao-demonyo at iba't ibang angkan ng mga demonyo ay umalis sa lupain ng pagkatapon at pumunta sa lupain ng mga Dao Martial Saint. Sa kanilang sama-samang pagsisikap, pilit nilang binuksan ang ilang espasyong punit na nagbigay daan sa mga tagapagtaguyod mula sa angkan ng mga demonyo na makapasok sa mataas na lalawigan. Katulad ni Alvin, ang mga walang katawan na Celestial na ito ay nakapagbutas ng butas sa kawalan upang mapadali ang kanilang paglalakbay patungo sa mataas na lalawigan. Dahil dito, ang mga tagapagtaguyod mula sa angkan ng mga demonyo ay madaling makapaglakbay patungo sa mataas na lalawigan. Ang mga demonyong kasalukuyang nagkukumpulan palabas ng mga luhang pangkalawakan ay ang mga nangungunang pangkat mula sa Devil Clans. Ang mga tao mula sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land ay nagambala ng usapin sa pagitan ng Seven Absolute Sect at ng Dragon Clan kaya hindi nila namalayan na sinalakay na ng Devil Clans ang Upper Province, lalo na ang paghahanda para ipagtanggol ang Devil Clans. Hindi nagtagal at ang mga pangunahing tauhan mula sa Devil Clans ay nakipaglaban sa mga tao mula sa Upper Province. Nagtakbuhan ang mga tao sa lahat ng direksyon para sa kanilang buhay. Sa isang kisap mata, nagkagulo ang Upper Province. Natuklasan ng mga tao na ang mga Diablo ay mas malakas kaysa sa kanila. Ang mga angkan ng mga Diablo. Galing sila sa mga angkan ng mga Diablo. Sinalakay ng mga angkan ng mga Diablo ang mataas na lalawigan. Tulong. Bagamat may malalakas na kapangyarihan sa Upper Province, madali silang nalunod sa dami ng mga demonyo. Bukod dito, kumpara sa nagkakaisang mga demonyo, ang mga tao ay parang manakakalat na dahon. Isang buwan lamang ang lumipas bago nasakop ng mga Devil Clans ang ika-10 bahagi ng Upper Province. Sa sandaling ito naalerto ang buong Upper Province tungkol sa pagsalakay ng Devil Clans. Nabigla ang lahat sa trahedya. Sa pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect na matatagpuan sa isang bundok na natatakpan ng nyebe sa hilagang rehiyon. Nagulat ang matandang propeta nang makatanggap siya ng balita tungkol sa pagsalakay ng Devil Clans. Akala ko ba sinabi ng pinuno ng sekta na winasak niya ang halos tapos ng Inter-Province Transportation Formation sa Lower Province bago siya bumalik sa Upper Province? Paano nangyari ito? Nang makatanggap ang matandang propeta ng kasunod na balita tungkol sa mga angkan ng mga Diablo, sa wakas ay natuklasan niya kung paano nakarating ang mga angkan ng mga Diablo sa mataas na lalawigan. Nangyari nga, ang mga walang katawan na Celestial mula sa mga angkan ng mga Diablo ay gumawa ng isang hakbang at tumulong sa pagbukas ng mga puwang na patungo sa mataas na lalawigan. Dahil ang mga walang katawan na Celestial mula sa mga angkan ng mga Diablo ay gumawa ng isang hakbang, natatakot ako na ang mga walang katawan na Celestial ng mga tao ay hindi na kayang umupo at manood. Di nagtagal, dumilim ang ekspresyon ng matandang propeta nang may maalala siya, hindi. Karamihan sa mga walang katawan na Celestial ay nagtitipon sa hilagang rehiyon. Kung may laban ang magaganap sa pagitan ng mga walang katawan na Celestial mula sa mga angkan ng mga Diablo at mga walang katawan na Celestial ng mga tao, malamang na ang larangan ng digmaan ay nasa hilagang rehiyon. Natatakot ako na maaapektuhan din ang ating pansamantalang ari-arian. Mukhang mas mabuting isama ko ang ilang tao sa sekta sa nakatagong bundok ng yelo. Hindi nagaksaya ng oras ang matandang propeta at mabilis na isinama sina Vilma, Brianna, at Heath, iniwan ang pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect para sa nakatagong bundok ng yelo kung saan nila binuksan ang Sword Saint Secret Zone. Pagdating nila sa bundok ng yelo, mabilis silang nagtayo ng ilang mga kamalig na gawa sa kahoy. Sa isang kisap mata lang, isang buwan na ang lumipas. Sa loob ng isang buwang ito, natapos ng mga angkan ng mga Diablo ang pagkukumpuni ng Inter-Province Transportation Formation sa Lower Province upang ang iba pang mga angkan ng mga Diablo ay makapunta sa Upper Province. Sa panahong ito, ilang Bodiless Celestial mula sa Devil Clans ang nakipaglaban din sa mga taong Bodiless Celestial sa Upper Province. Kung ikukumpara sa mga Bodiless Celestial mula sa Devil Clans, ang mga taong Bodiless Celestial ay mas mahina kahit na pareho ang kanilang cultivation base. Kung tutuusin, ang mga Devil Clans ay uhaw sa dugo at palaban.
Nagbigay ito sa kanila ng kalamangan laban sa mga powerhouse ng tao. Sa mga labanan, maraming mga taong bodiless celestial at bodiless celestial mula sa devil clans ang nabuwal, ngunit kung ikukumpara, mas marami pang bodiless celestial ang nawala ng mga tao. Hindi nagtagal at naglabas na ng kani-kanilang mga anunsyo ang angkan ng Dragon at Phoenix. Sinabi ng angkan ng mga Phoenix na kung hindi babalik ang mga devil clans sa Land of Exile sa loob ng isang buwan, lilipulin nila ang mga devil clans. Sa kabilang banda, nagdeklara rin ng digmaan ang Dragon Clan laban sa Devil Clans kung hindi sila aalis sa Dao Martial Saint Land pagkatapos ng isang buwan. Natural lamang na nagduda ang mga tao sa Upper Province nang marinig nila ang tungkol sa angkan ng mga Phoenix. Alam nilang malakas ang angkan ng mga Dragon matapos mabunyag na marami silang bodiless celestial sa kanilang angkan, kabilang ang 5 and 7 Tribulation bodiless celestials. Gayunpaman, bukod sa bodiless celestials, karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang angkan ng mga Phoenix ay kasing lakas ng angkan ng mga Dragon. Dahil dito, napuno sila ng pagdududa nang marinig nila ang anunsyo ng angkan ng mga Phoenix. Naliwanagan lamang sila ng may ilang bodiless celestials na humakbang upang itama ang kanilang mga pag-aalinlangan. Nalaman nila na ang angkan ng mga Phoenix ay hindi mas mababa sa angkan ng mga Dragon sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan at bodiless celestials. Hindi ko inaasahan na ang angkan ng mga Phoenix ay magiging ganito kalakas din. Tama ka. Sino ang mag-aakala na ang tatlong malalaking sekta, ang Fire Worship Sect, ang Black Ketre Sect, at ang Heaven Divination Sect, na inaakala nating pinakamalakas na puwersa sa Dao Martial Saint Land ay mas mababa kaysa sa mga Dragon at Phoenix Clan na lagi nating inaakala na mas mahina? Ang mga angkan ng Dragon at Phoenix, ang dalawang pinakamalakas na puwersa sa Dao Martial Saint Land, ay nag-anunsyo na magdedeklara sila ng digmaan laban sa mga Devil Clans kung hindi atras ang mga Devil Clans sa kanilang mga puwersa at babalik sa Land of Exile. Gayunpaman, ang mga Devil Clans ay napakabangis at uhaw sa dugo. Atras ba sila dahil lang sa hiniling sa kanila ng mga Dragon at Phoenix Clans? Bagamat malinaw na ipinahayag ng mga angkan ng Dragon at Phoenix ang kanilang paninindigan, hindi maraming tao ang naniniwala na atras ang mga Devil Clans pagkatapos ng isang buwan. Kung natatakot ang mga Devil Clans sa mga angkan ng Dragon at Phoenix, sasalakayin at papatayin kaya nila ang napakaraming tao sa Upper Province. Paano sila magiging ganoon katanga kung talagang takot sila? Tunay nga. Gaya ng inaasahan, tuluyang binaliwala ng Devil Clans ang babala mula sa Dragon at Phoenix Clan. Pagkalipas ng isang buwan, maraming bodiless celestials ang ipinadala mula sa mga angkan ng Dragon at Phoenix. Natigilan ng Fire Worship Sect, ang Black Ketre Sect, at ang Heaven Divination Sect nang makita nila ang bodiless celestials na ipinadala ng mga angkan ng Dragon at Phoenix. Ang unang grupo ng bodiless celestials na ipinadala ng mga angkan ng Dragon at Phoenix ay karamihan ay mga ninuno mula sa tatlong malalaking sekta. Paano sila hindi makakaramdam ng pagkabigla? Noon pa man ay iniisip na nila na walang bodiless celestials sa kanilang mga sekta. Lumalabas na lahat ng kanilang bodiless celestials ay sumali sa Dragon o Phoenix Clan. Natural lang, nagkagulo ang mga tao mula sa tatlong malalaking sekta. Anong nangyari? Bakit iniwan ng mga bodiless celestial mula sa ating Fire Worship Sect ang ating sekta at sumali sa mga Dragon at Phoenix Clan? Bakit hindi sila nanatili sa ating Black Ketre Sect at pinangunahan ang ating sekta patungo sa kaluwalhatian? Paano nila nagawang maging aso sa mga angkan ng Dragon at Phoenix? Karamihan sa mga tao mula sa tatlong malalaking sekta ay hindi maintindihan kung bakit iniiwan ng kanilang mga ninuno ang kani-kanilang mga sekta at sumasali sa mga angkan ng Dragon at Phoenix. Bukod dito, tila handa silang sumunod sa mga utos ng mga angkan ng Dragon at Phoenix hanggang sa punto na nagpasya pa silang isugal ang kanilang buhay at magsilbing mga tagapagtanggol ng mga angkan ng Dragon at Phoenix sa kanilang pagtatangkang makipagdigma laban sa mga angkan ng mga Diablo. Natural lamang na hindi alam ng mga taong ito na ang kanilang mga ninuno ay hindi kusang nagpasya na magsilbing mga vanguard para sa mga angkan ng Dragon at Phoenix. Paanong hindi alam ng kanilang mga ninuno na napakaliit ng kanilang tsansa na mabuhay? Gayunpaman, wala silang ibang magagawa kundi ang humakbang pasulong at magsilbing mga vanguard dahil alam nilang tiyak na mamamatay sila kung susuwayin nila ang mga utos mula sa angkan ng Dragon at Phoenix.
Ang mga makapangyarihang iyon mula sa mga angkan ng Dragon at Phoenix ay hindi dapat paglaruan. Kahit papaano, kung pumayag silang magsilbing mga vanguard, mayroon pa rin silang pagkakataon na mabuhay sa isang nakatagong bundok ng yelo sa hilagang rehiyon. Bagamat narinig ko mula sa pinuno ng sect na ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay dumukot ng maraming bodiless celestial mula sa tatlong malalaking sect, hindi ko inakalang ganito karami ang bilang ng mga bodiless celestial na kanilang dinukot. Bagamat kasalukuyang nananatili ang matandang propeta sa liblib na bundok ng yelo sa hilagang rehiyon, alam pa rin niya ang nangyayari. Tutal, siya ang may hawak ng malawak na network ng impormasyon ng mga Red Dust Progeny. Pagkatapos ng pagkamatay ng Panginoon ni Nympha, pansamantala niyang pinangasiwaan ang network ng impormasyon ng mga Red Dust Progeny. Ibabalik niya ang rende kay Nympha pagbalik nito mula sa Sword Saint Secret Zone. Maya-maya, nagbago ang kanyang mga iniisip habang nagmumuni-muni siya sa loob, kalahating taon na ang nakalipas simula nang pumasok ang pinuno ng sekta at ang iba pa sa Sword Saint Secret Zone. Iniisip ko kung ano na ang nangyari sa kanila sa loob ng 6 na buwang ito. Sa lihim na sona ng higit pa sa langit. Beyond Heaven Secret Zone. Kaya, ang lugar na ito ay hindi ang Sword Saint Secret Zone, kundi kilala ito bilang Beyond Heaven Secret Zone. Bukod pa rito, bukod sa iilan sa amin, mayroon ding mga tao mula sa 4 na iba pang mundane realms. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakatagpo si Alvin ng 2 grupo ng mga tao mula sa 2 magkaibang mundane realms. Napagpasyahan ng mga taong ito na magtulungan laban sa kanya upang magnakaw mula sa kanya nang makita nilang nag-iisa siya. Sa kasamaang palad, lahat sila ay napatay ni Alvin. 2,378. Ano kaya ang pinagmula ng Beyond Heaven Secret Zone? Mayroon pang ang Celestial Supreme Treasures dito. Naisip ni Alvin habang itinataas ang kanyang kamay. Agad na lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay. Ang espada ay parang kristal na translucent. Mula sa malayo, parang gawa ito sa tubig. Napakasarap sa mata. Ang espadang hawak ni Alvin ay hindi mukhang kahanga-hanga ngunit isa itong Celestial Supreme Treasure. Bagamat malayong maihahambing ang espadang ito sa Jasper Celestial Sword, isa pa rin itong Celestial Supreme Treasure. Hindi ko inaasahan na ang unang bagay na nakuha ko sa Beyond Heaven Secret Zone ay isang Celestial Sword. Gamit ang espadang ito, ang lakas ko ay higit pa sa lakas ng isang 6 Tribulation Bodiless Celestials. Masasabi kong maihahambing ito sa isang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Naisip ni Alvin sa sarili habang pinag-aaralan ang translucent na espada sa kanyang kamay. Mabuti na lang, sa 2 grupo ng mga taong nakasalamuha ko, ang pinakamalakas sa kanila ay 2 5 Tribulation Bodiless Celestials. Kung mayroon mang 6 Tribulation Bodiless Celestial, hindi ako sigurado kung makukuha ko ang Celestial Sword na ito. Inagaw ni Alvin ang Celestial Sword na ito mula sa 2 grupo ng mga tao mula sa iba pang mga makamundong kaharian. Kanina, may nakasalubong si Alvin na isang grupo ng mga tao at narinig ang kanilang usapan tungkol sa isang kayamanan. Dahil dito, nagpasya siyang sundan sila mula sa malayo at kalaunan ay natuklasan ang kayamanang kanilang nabanggit ay isang Celestial Supreme Treasure. Bukod dito, ito ay isang Celestial Sword. Kung ito ay ibang Celestial Weapon, hindi ito gaanong magagamit ni Alvin. Gayunpaman, ang isang Celestial Sword ay lubhang kapaki-pakinabang kay Alvin. Tutal, si Alvin na nagmana ng pamana ng Sword Saint na si Berting ay isang Sword Cultivator. Ang isang espada ay maihahalin tulad sa buhay ng isang sword cultivator. Ang kasabihang, ang isang tao ay nabubuhay kapag ang espada ay buhay, at ang isang tao ay namamatay kapag ang espada ay patay, ay angkop na naglalarawan sa isang sword cultivator. Dahil sa kasalukuyang lakas ni Alvin, ang mga espada, kahit ang mga Super Saint Weapons, mula sa mga makamundong kaharian ay hindi nakatulong sa kanya. Tanging ang Celestial Supreme Treasures o mga armas na may mas mataas na grado ang makakatulong sa kanya na mapalakas ang kanyang lakas. Dahil dito, nang matuklasan niyang ang kayamanan ay isang Celestial Sword, nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang makuha ang Celestial Sword. Di nagtagal, dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Gusto rin nila ang Celestial Sword, kaya naman nagsimula silang makipaglaban sa unang grupo ng mga tao. Mabilis na lumala ang kanilang pagtatalo at nauwi sa isang labanan.
Sa sandaling iyon ay mabilis na kumilos si Alvin at palihim na kinuha ang Celestial Sword. Taliwas sa inaasahan, hindi siya umalis agad pagkatapos niyang makuha ang espada. Sa halip, nanatili siya sa pinangyarihan at pinag-aralan ng Celestial Sword. Samantala, ang dalawang grupo ng mga taong nakatukla sa kawalan ng Celestial Sword ay tuluyang tumigil sa pakikipaglaban at inilipat ang kanilang target kay Alvin. Paano nila mapapalaya si Alvin? Tutal, nag-aaway sila para sa pagmamay-ari ng espada. Ngayong natuklasan ng mga grupo ng mga tao na ang espadang kanilang pinag-aagawan ay kinuha ng ibang tao, natural lamang na tumigil sila sa pakikipaglaban. Ang ganda ng espadang ito. Natuwa si Alvin nang matuklasan niyang ang espadang hawak niya ay isang Celestial Supreme Treasure. Kasabay nito, nagsanib puwersa ang mga grupo ng mga tao at nagsimulang salakayin si Alvin. Batay sa kanilang mga pag-atake, malinaw na balak nila siyang patayin. Sa dalawang grupo ng mga tao, ang dalawang pinakamalakas na tao ay ang 5 Tribulation Bodiless Celestials. Ginamit ni Alvin ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Technique, at ang Sovereign Heart Sword gamit ang Celestial Sword upang patayin ang dalawang 5 Tribulation Bodiless Celestials nang hindi masyadong nag-aaksaya ng oras. Bago pa man bumalik sa dati ang katinoan ng iba, lahat, maliban sa isang tao, ay napatay niya. Pinatay ni Alvin ang buhay ng taong iyon at inimbestigahan siya. Sa pamamagitan ng taong iyon, nalaman ni Alvin na wala siya sa tinatawag na Sword Saint Secret Zone, kundi nasa Beyond Heaven Secret Zone na konektado sa 5 makamundong kaharian. Ibig sabihin, hindi si Senior Berting ang lumikha ng lugar na ito. Nagtrabaho lamang siya para makakuha ng susi para sa susunod na henerasyon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni Alvin. Pagkatapos noon, sinubukan ni Alvin na kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Beyond Heaven Secret Zone mula sa taong iyon. Gayunpaman, wala siyang gaanong alam. Ang alam lang niya ay ang Beyond Heaven Secret Zone ay matagal nang umiiral, at ito ay magbubukas kada 100,000 hanggang 200,000 taon. Sa madaling salita, maaari ko lamang asahan ang aking sarili sa Beyond Heaven Secret Zone. Hindi ako maaaring umasa ng tulong mula kay Senior Berting dahil hindi siya ang lumikha ng lugar na ito. Kailangan kong umasa sa aking sarili upang harapin ang mga banta at tingnan kung mayroon akong anumang hindi inaasahang engkwentro. Nalungkot si Alvin nang maisip niya ito. Bago ito, inakala niya na ang Sword Saint Secret Zone ay nilikha ni Sword Saint Berting. Sa makatuwid, ang mga banta rito ay hindi magiging masyadong mabangis at nilayon lamang na palakasin at sanayin siya. Naisip niya na kailangan lamang niyang magtrabaho ng husto upang makuha ang pamana na iniwan ni Sword Saint Berting. Gayunpaman, sa kasalukuyan, napagtanto niya na walang pamana mula kay Sword Saint Berting dito. Batay sa natutunan ni Alvin, alam niyang hindi simple ang Beyond Heaven Secret Zone. Kahit ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial ay hindi papalampasan ang pagkakataong makapasok sa Secret Zone na ito. Base sa pagkakaalam ko, bago umakyat, ang pinakamalakas na teknik ni Senior Berting ay ang Sovereign Heart Sword. Gayunpaman, pagkatapos niyang lumabas mula sa Beyond Heaven Secret Zone, kaya niyang patayin ang 8 Tribulation Bodiless Celestials kahit na isa lamang siyang Eminent Celestial. Malinaw na may kinalaman ito sa Secret Zone na ito. Haka-haka ni Alvin sa loob-loob, malamang na nagkaroon ng hindi inaasahang engkwentro si Senior Berting dito na nagbigay sa kanya ng lakas na maihahambing sa 9 Tribulation Bodiless Celestials at nakapatay ng 8 Tribulation Bodiless Celestials kahit na isa lamang siyang Eminent Celestial. Labis na mausisa si Alvin. Noong nakaraan, matapos ganap na mamaster ni Sword Saint Berting ang lahat ng 5 yugtong Sovereign Heart Sword, ang kanyang lakas ay maihahambing lamang sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, paano siya nagkaroon ng lakas na maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial at ang kakayahang pumatay ng 8 Tribulation Bodiless Celestials? Mayroon ba siyang iba pang mga pamamaraan na sumusuway sa langit o dahil ba ito sa isang hindi inaasahang engkwentro sa Beyond Heaven Secret Zone? Tao ba talaga siya? Kahit na matagal niya itong pinag-isipan, hindi pa rin siya malapit na malaman ito. Gayunpaman, naisip niya na mas malamang na si Sword Saint Berting ay nagkaroon ng hindi inaasahang engkwentro sa Beyond Heaven Secret Zone. Habang iniisip niya ito, mas kumbinsido siya.
Maya-maya, muling lumiko ang isip ni Alvin sa ibang direksyon. Hindi ko inaasahan na bukod sa akin at sa aking mga kasama, may iba pang mga tao mula sa 4 na iba pang mundane realms na nakapasok din sa Beyond Heaven Secret Zone. Bukod dito, marami sa kanila ay mga bodiless celestial. Batay sa sinabi ng taong iyon, mayroong hindi bababa sa 100 bodiless celestial mula sa kanyang mundane realm na nakapasok sa secret zone na ito. Hindi niya maiwasang manginig ng maisip niya ito. Bagamat hindi siya lubos na walang kalaban-laban sa isang 7 Tribulation bodiless celestial, paano kung makatagpo siya ng isang 8 Tribulation bodiless celestial? Mas malala pa, paano kung makatagpo siya ng mga bodiless celestial na nag-cultivate ng soul congregation embodiment? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang tunay na anyo ng mga bodiless celestial ay ang kanilang mga kaluluwa. Upang mapanatili ang katatagan ng kanilang mga kaluluwa, imposible para sa kanila na magpakawala ng mga soul attack hindi tulad noong mayroon silang pisikal na katawan. Kung sa pilitang magsasagawa sila ng soul attack, maaari itong magresulta sa kanilang pagkamatay at pagkawasak ng kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, maiiwasan ito kung kukunin nila ang soul congregation embodiment. Kung ang isang tao ay kukunin ang soul congregation embodiment bago maging isang bodiless celestial, kapag siya ay naging isang bodiless celestial, magagawa niyang magsasagawa ng mga soul attack ng walang pag-aalinlangan. Hindi nila kailangang matakot sa kamatayan kapag nagsasagawa sila ng mga soul attack. Napakaraming walang katawan na mga celestial dito. Hindi imposibleng magkaroon ng isa o dalawa sa kanila na matagumpay na nakapaglinang ng pagkakatawang tao ng kongregasyon ng kaluluwa. Nang maisip ito ni Alvin, naramdaman niyang nanlamig ang kanyang katawan. Kung makakatagpo si Alvin ng isang 3 Tribulation bodiless celestial na nag-cultivate ng soul congregation embodiment, may posibilidad na masugitan ng bodiless celestial ang kaluluwa ni Alvin bago pa man mapatay ni Alvin ang bodiless celestial. Kung si Alvin ay malas na makatagpo ng isang 4 Tribulation bodiless celestial na nag-cultivate ng soul congregation embodiment, mahihirapan ang kanyang kaluluwa na makaligtas sa soul attack. Kahit gaano kahanga-hanga at kalakas si Alvin, kung tutuusin, isa lamang siyang eminent celestial. Paano maihahambing ang kanyang kaluluwa sa mga nasa 3, 4, 5 o mas mataas pa na Tribulation bodiless celestials? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.